Nakikipag-ugnayan na daw ang Pilipinas sa Czech Republic para agarang mapauwi ang dating kongresista na si Zaldico. Yan po'y matapos maaresto at makulong si Zaldico sa Prague dahil sa pagpasok sa Czech Republic ng walang kaukulang papeles. Nangako po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na agad niyang ibabalita sa publiko kung uusad ang pagpapabalik sa bansa kay Zaldico. Umalis si Zaldi ng Pilipinas para sa medical check-up sa Amerika noong Hulyo, bago ipag-utos ng Pangulo ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Kalaunay idinawit si Ko sa issue at hindi na bumalik sa bansa dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Inakusahan ng dating kongresista ang Pangulo na nakinabang daw sa bilyon-bilyong pisong kickback sa mga proyekto. Itinanggi naman ng palasyo ang alegasyon. Samantala, umaasa naman po si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na isisiwalat ni Zaldico ang lahat ng kanyang mga nalalaman oras na makabalik ito ng bansa. Naniniwala si Garbin na marami pang ibubunyag si Ko kung bibigyan siya ng due process. Umaasa rin ang kongresista na malayang makakapagsalita si Zaldico nang hindi sinesensor ng administrasyon. Iginiit naman po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na mga senador na ang susuri sa kredibilidad ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga kapag naiakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice-Presidente. Ayon kay Chua, may hangganan lamang ang pagtatanong ng mga kongresista kay Madriaga. Kaugnay pa rin niya ng affidavit na naglalaman ng mga alegasyon laban sa Vice-Presidente. Kung wala raw ito sa affidavit ni Madriaga, hindi raw po pwedeng itanong ng mga kongresista sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Susuriin din daw ang kredibilidad ni Madriaga kapag dumating na sa Senado ang impeachment ni VP Sara. Diyan daw i-cross-examine si Madriaga. Posible ding itanong sa kanya sa impeachment trial sa Senado ang inihatid daw ng mga tseke na nagkakahalaga ng higit 84 million pesos na nakapangalan daw kay Madriaga. Kumpiyansa rin ang kongresista na tatayo pa rin ang impeachment complaint laban sa Vice-Presidente kahit wala ang testimonya ng umano'y dating bagman ni VP Sara. Tanggalin po natin si Madriaga sa eksena. Pero ito po nilabas po ng COA yung kanilang ruling dito po sa apela at dun sa notice of disallowance. So kahit po wala ang statement ni Madriaga, ako po naniniwala, so far as probable cause pa rin is concerned tatayo pa rin po ito. Mga kapatid, muli yan nga po ang tinig ni Congressman Joel Chu. Humingi naman ng paumanhin ng Philippine Identification System o PhilSys sa mga hindi pa nakatatanggap ng physical card ng kanilang national ID. Ayon kay PhilSys Registry Office Deputy National Statistician Rosalinda Bautista, sinisikap nilang ma-deliver ang mga national ID. Dagdag pa niya, bawal magparehistro ang mga naghihintay na lamang ng kopya ng national ID. Hinimok naman ng PhilSys ang publiko na gamitin ang digital national ID na maaaring ma-access sa eGov.ph app. Kailangan lamang daw i-download ang eGov.ph app kung saan ilalagay ang personal na impormasyon at magse-selfie para ma-validate ang pagkakakilanlan. Kapag na-verify na ito, lalabas po sa app ang national ID, pati ang iba pang digital IDs kagaya po ng Senior Citizen ID, NBI at maging PhilHealth. Sa tala po ng ahensya, abot sa 77 milyong Pilipino ang may access sa digital national ID. Ang target po namin ay pilitin naming matapos ang makapag-print. Siguraduhin po muna namin na yung kontrata namin ngayon na makapag-print ng 12 billion ay matuloy. Dadating po ang kanilang physical ID. Kayo naman, ikaw naman, Andrew, 4 years naman yun sa'yo. Nakapag-intay ka na nga eh. Ano ba naman mag-antay ka pa ng mas matagal pa? 4 years lang sa'yo, kung patagalan lang, 6 na taon na ako na nag-iintay po ng national ID. Pasasaan ba? Matatanggap din natin yan kung kailan ay hindi ko po alam, mga kapatid. Ano? Samantala sa ibang balita, mga kapatid, matapos nga pong mag-jogging at mag-jumping jacks ang Pangulong Marcos, o ito naman mga kapatid, nagbuhat ng
10 kilong bigas si Marcos Jr. Nax, sayang, gusto ko makita 50 kilos ang buhatin eh. Sa paglulunsad po ng biyayang bigas sa Maynila, si Pangulong Marcos Jr. mismo ang mismong namigay. Ano yon, baby boy? 50 kilos nga. Oo. 10 kilos nga lang, yun nga din ang aking suggestion. Ang sabi ni Manong Ted dito, sana daw 10 kilo. Oo, di ba? Kaya nga, ang gusto ko 50 kilos. Oo, 10 Uy, kung si Erwin Ocaña nga, kaya niya yung 50 kilos eh. dati Ikaw nga, nagsagot sa kaya mo Syrian eh. Ako nga noon 75 kilos, kaya mo ko. Hindi ba? 75 kilos ka lang? Oo. Di ba? Kinaya mo nga ako eh. Ako ang ipabuhat nyo sa Pangulo. Tignan ko kung kaya niya ako. Pero ito nga mga kapatid, ito nga po sa paglulunsad ng biyayang bigas sa Maynila. Si Pangulong Marcos Jr. mismo ang namigay ng mga sako ng bigas sa working class ng lungsod. Katulad po ng mga security guard at sales lady. Hawak natin ang beat! Hawak niya ang bigas. Nagbuhat ang Pangulo ng bigas sa gitna po ng pagkalat ng fake news na may malubhapong sakit ang Pangulo. Ginawa nga yan ng Pangulong Marcos Jr. ilang araw matapos siyang mag-jumping jacks at mag-jogging sa compound ng Malacanang para patunayang maayos ang lagay ng kaniyang kalusugan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa